Iba-ibang mga divine rituals ang ginagawa na rin sa mga panahon ito. May mga gumagamit ng mga ritual na kanilang tinatawag mga anghel. Iba naman ay mga ritual na talagang sa isang pagtitipon ay nagcha-chant sila, nagkakaroon sila ng matinding musika, ng chant or holy prayer para makapag-invoke ng mga banal na mga espiritu, ng mga nilalang sa mas mataas na dimensyon. Ano ba ang maaring magawa ng mga ritual na ito sa ating buhay? Ito ba'y makatutulong sa atin? Tayo ba ay kayang tulungan ng mga espiritu para maharap natin ang anumang hamon sa buhay? Makalagpas tayo sa mga problema ang ating naranasan, sa kalamidad o ano pa man na maaring ating kinakarap sa ating buhay. Bigyan tayong sa may home. You can offer prayers. Wala namang mawawala nila. Flowers. They also burn incense. Diplomat Hotel? La North Cemetery. They opened a portal to another dimension. Mister, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa divine rituals. Ano ba ito? Ito ba'y isang pamaraan para tayo makatawag ng mga banal na espiritu para tumulong sa tao, para magbigay sa atin ng inspirasyon ng iba pang mga karunungan at kaalaman sa pamagitan ng mga ritual na ito? Ito bang divine ritual ay isang pamaraan para tayo makahingi ng tulong sa buong lumikha at matulungan tayo na harapin ang anumang hamon sa ating buhay sa panahon ng kalamidad, sa panahon ng matinding problema sa buhay? Ako po muli si Miss H of Divine Love Energy Healing Products and Services at muli inaanyayahan ko kayo sa Gabi ng Misteryo mamayang 10 to 11 p.m. sa DZRH. Kasama natin si Sir Ray T. Sibayan at ating pag-uusapan ang Divine Rituals or tinatawag nating Sacred Rituals. At malalaman natin kung ano yung mga tips, mga techniques at yung mga bagay na pwede nating magawa to amplify the energy of doing rituals. Okay? So mamayang gabi, kung meron kayong mga katanungan, just feel free to ask, to send message sa YouTube or sa page ng DZRH. At again, see you tonight at DZRH, Gabi ng Misteryo, kasama natin si Sir Ray T. Sibayan. Kita-kits! What do you think about when you think about the word ritual? Ano nga ba ang ritual? Paano nga ba ito ginagawa? At mga spiritual practitioner lang ba ang pwedeng gumawa ng mga ritual? Rituals are practices that we do and we repeat over and over again. With rituals, it is closely tied with habits and repetition. Kita-kits mamayang gabi sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. kasama si Sir Ray T. Sibayan, isang metaphysical columnist and broadcaster. Pag-uusapan natin ang divine rituals. Hi guys, this is Deo Sabas. Abangan niyo po ako mamaya sa Gabi ng Misteryo kasama si Ray T. Sibayan. Ang topic po natin mamaya ay about divine rituals. See you there! To everyone ng Master Universe, I am Yuki at kamusta po kayong lahat? Nasa DZRH po ulit tayo mamayang gabi. Ang topic po natin is about divine rituals. And if you want to learn more, ating panoorin Gabi ng Misteryo with Sir Ray Sibayan dito po sa DZRH at maraming salamat po. Magandang araw po sa lahat ng mga kamisteryo ni Ray Sibayan. Mamayang gabi, alas 10, Gabi ng Misteryo. Maganda po ang kanyang topic tungkol sa power of divine rituals. Si Dr. Joby Lazano po ito. Maibabahagi po namin mamayang gabi ano ang mga rituals na ginagawa natin para tayo po ay maging kaugnayan ng ating pong Panginoon. Tulad nitong nakikita niyo sa aking background, ay humingi ako ng proteksyon o kagalingan sa Holy Spirit at pinakita sa akin ni Brother San, ito po ay magagawa ninyo. Ano ang ibig sabihin ng sign of the cross pag tayo po ay sumusunod sa Christian practice na ito?
At yung pagpunta sa mga simbahan, sa malalakas na enerhiyang lugar, ano po ang maitutulong nito sa atin? Alamin po natin. See you! Yan ating pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DZRH. Walang absent. See you! Pagkakaiba daw ho yung mediumship sa sinasapian. Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao. Isa pang edisyon mga kaibigan ng Gabi ng Misteryo. Ngayon pong gabing ito ng Saturday. Naku, ang bilis naman ng panahon. Sabado na naman. Uy, very interesting po ang ating pag-uusapan. Ngayon po gabing ito tungkol po sa divine rituals. Kaya sinabi kong divine para sa divine. Wala na ibang ritual kundi divine. At ako ay marami po tayong mga bisita ngayong gabing ito mga kaibigan in studio and via Zoom. Ating munang pabatiin ng magandang gabi ating mga bisita dito sa ating studio. Wala iba, siyempre si Miss H. Miss H, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program Gabi ng Misteryo. Good evening po Sir Ray at magandang gabi po sa mga nanonood at ganoon din po yung mga nasa video, nasa Zoom ngayon. Oo, nasa Zoom, nasa TV, saan pa ba? Sa iba pang mga channel ng DZRH. Yan na nakatutok sa ating programa sa social media platform ng DZRH, YouTube and Facebook. Yan. Uy, magandang gabi din kay Brother Deus Abbas. Brother Deus, kumusta ka na? Ayun, maganda din po Sir Ray at sa lahat ng ating mga manonood at mga tagapakinig. Ayan, magandang gabi rin po sa ating mga kasamahan sa online sa Zoom. Ayan, mukhang naging busy ka nitong mga nakalipas na araw. Maghalos isang buwan akong wala. Di ba? Nag-asikaso ako sa Mindanao. Talaga naman yan Akala nyo walang ginagawa ang mga nasa spiritual practices, Si Miss H nga, nag-o-online healing na rin yan, Hoy, sa ating Zoom mga kaibigan, natin mo nang batiin. Nagbabalik sa ating program mga kaibigan. Of course, 3 nagbabalik to sa ating program. Unahin muna natin yung galing ng Russia, si Dr. Joe Villasano. Dr. Joe, magandang gabi po sa inyo. Kumusta na po kayo? Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Magandang gabi, Ray, sa lahat ng inyong guests sa station at saka yung mga nasa Zoom. At lahat ng inyong mga kamisteryo sa buong mundo. Yes, ma'am. Kumusta na po dyan sa Russia ngayon, Dr. Joe? Masaya pa rin po at hindi pa masyadong malamig. Marami pang bulaklak, green na green pa po ang kapaligiran. Talaga? Summer. Summer ambience. Talaga, summer pa. Pero hindi naman yung sobrang init na summer dyan. Hindi po, parang Baguio lang po ang temperatura ngayon. May maganda pala sa Russia. Sana all makapunta ng Russia. Sigurado. Dr. Joe, babalikan kita Uy, nagbabalik si Miss Leshara, Miss Leshara, magandang gabi sa iyo. Kumusta ka na? Yun. Good evening, Sir Ray, and good evening sa lahat ng mga kasama natin ngayon. Nice to see you po ulit, Dr. Jo, Hazel. Good evening sa inyo. Okay naman po, dito lang sa Manila, busy lang sa family and also clients. So yun lang. And I hope lahat kayo safe dun sa nakaraang bagyo. Kamusta naman kayo, Sir Ray? Ayos lang at palaging nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa metaphysical yung Goddess Leshara ba tuloy pa rin ba ang pagpipaint mo saka iba pang mga ginagawa mo para makatulong, Yes po, definitely tuloy-tuloy lang din po yung services natin, yung mga manifestation castings, rituals, healings, tuloy-tuloy naman po. Ayan. Mamaya ay babalikan kita, Miss Leshara,
Hoy, si Miss Yuki, nagbabalik din sa ating program. Miss Yuki, magandang gabi sa'yo. Nandiyan ka na ba? Ayun. Yes po, magandang gabi rin po, Sir Ray, and sa lahat po ng kasama natin ngayong gabi, sa lahat po ng mga nanonood, at naway marami po tayo matutunan ngayong gabi, at pagdasal po natin yung mga kababayan natin, ngayon pong hindi maganda ang panahon, at yun lang po. Totoo yan, ano. Pero sa'yo, Miss Yuki, yun, total nagkaroon tayo ng ganitong na pag-uusap tungkol nga sa divine rituals. Ano yung ginagawa mo para makatulong man lang dun sa, lalo na dun sa mga nabiktima ng kalamidad, para mapagaan yung kanilang nararamdaman, yung kanilang dinaranas ngayon? Yes po, Sir Ray. Siyempre po, kinakamusta ko po yung mga families, friends, and mahalaga rin po na nag-aalay tayo ng dasal para sa isa't isa, para for protection. Oo, kasi matindi, lalo na yung may mga namatay na, at saka mayroon pa nawawala yata hanggang sa ngayon. Naku naman, ayan, ito bang ginagawa mo rin mga pamaraan na ito, Miss Yuki, kahit paano nakakatulong, magkaroon ng magandang siyempre, maka-recover man lang, di ba? Sa ganitong mga pangyayari sa kanilang buhay. Yes po. Lalong-lalo na po yung power ng prayers. Napakahalaga po niyan kasi nakikipag-coordinate tayo sa divine energy and source for the protection, love para po sa lahat. May isa grupo ninyo sa Spiritual Guide Philippines ni Brother Jay. Nagkakaroon din kayo ng mga group rituals, Miss Yuki? Paano yung yes ginagawa? Po. Actually, may mga... Yes po. Go ahead. Paano yung ginagawa nyo? Bali, mga sacred rituals po, yung mga ceremonies na ating tinatawag, mga meditations for healing, ayan po. Yun, And also, nagre-ritual din po si Master J sa new moon and full moon for depende rin po sa energy na makakatulong po sa tao. Alright. Maraming salamat, Miss Yuki. And speaking of that, new moon and full moon, Brother Deus, you do the rituals sa ganong panahon na bilog ang buwan? Kasi sabi nila, mas malakas daw yung energy pag full moon. Lalo na pag full moon. Yes po. Pag full moon, more on parang ang mga nire-rituals ko yan is more about love, pampaswerte, mga ganon. Tapos pag sa new moon naman, more on doon ako nagbabanishing, nagtatanggal ako ng kung may kinukulam, may sinusumpa, or di kaya yung pwede rin doon din namamarusa, nagbabalik ng mga negativity sa mga... Ibinabalik mo doon sa pinanggalingan? Oo. Sa amin yun, return to sender. Return to sender. Parang hindi nakarating sa parorona po, bumalik sa sender, Oo. Pero bakit? Bakit? Kapag new moon, talagang potent yung energy na yun for those purposes. Sa akin po kasi, when it comes to, halimbawa, kung ikaw po ay mananakit or di kaya ikaw ay gumagante, mas meron kasi akong alam sa full moon na mas sa new moon na pag once na ginamit mo yan, hindi ka basta-basta nakikita. Pagdating sa rituals. Hindi ka ma-detect? Hindi ka nila mahanap. Talaga? Kasi patay ang buwan. Ganun pala yun. And then usually yung ibang practitioners naggumagamit ng veil para hindi sila makilala, hindi sila makita. Kasi meron din mga seers na kayang makita nila yung madidetect agad, no? Ito yung tumitira sa'yo, mga ganun, di ba? Mga ganun. Oo, talaga. Pero depende po yun sa kakayahan ng isang ritualist, no? Depende po sa kanyang kakayahan at abilidad. Kasi kung sabihin natin kakayahan, hindi po kasi pare-pareho. Kasi merong iba na, kasi tulad sa akin, experience ko talaga, magdadalawang dekada na ako sa spiritual, bukod sa healing, nag-shift ako ng ritual. So, kumbaga, naumpisahan ko muna yung mga, kumbaga sa amin pa yun, tinatawag namin bardagulan sa spiritual. Bardagulan? Oo, yung mga gera sa spiritual. Diba? Bakbakan. So, doon ako na-train bago ako naglaylo.
Ayun, no. Pero ngayon, ngayon, ang mga ginagawa ko is tumutulong na lang ako sa mga nangangailangan tulad niyang gustong mapabalik ang mga asawa, yan, pampahiwalay sa mga kabit, yung mga ganon. Ganon? Tapos para hindi na makapambabae yung mister nila, mga ganon. Ano yung para wala na siyang wala na siyang nararamdaman, ganun ba? Para hindi na tumayo yung pututoy niya. Ganun ba yun? Opo. Ayan. Pero itong mga practices to, sa weekend practices din to, no? Ako kasi, I do not consider myself as weekend kasi hindi po ako nag-a-adapt ng weekend practices. Kasi may mga may mga tawag may mga path po yun. May mga coven, may mga coven sila, may mga coven, may mga doctrine. Ako kasi, eclectic po ako. So, ang gamit ko kasi sa rituals ko ay isa pa akong herb magician. So, hindi po ako yung katulad ng mga Wiccan na meron silang mga seremonyas. Sa akin, iba sa akin kasi more on herbs ako. At saka ikaw, solo flight. Oo, solo flight ako. Walang inaakay. Wala. Maraming salamat, Brother Deus. Si Miss Lishara, tanungin natin. Miss Lishara, sa panig mo naman, of course, marami na kilala sa iyo na you're a starseed and meron kang direct contact with extraterrestrial beings. Paano yung practice mo about divine rituals to help mankind? Miss Lishara. Yes po. Sa mga divine rituals po, when it comes to extraterrestrials, it's really just connecting with your higher self. So it's not really extraterrestrial but more on my multidimensional self. Ina-access ko yung higher self ko and yun yung hina-harness ko na power in order to carry out different rituals. So every new moon and full moon, this is a vocation that I do na talagang by donation lang lahat ng services na ang manifestation casting. So yun yung ginagawa kong regular ritual monthly for the collective. And what I do there is that I offer healing, depende kung ano yung planetary alignment. So I also closely watch yung mga alignments ng planets, ano yung makaka-help, 'di ba? Ano yung team sa bawat tao kasi meron yan collective na nangyayari. Ayun. So sinusundan po natin yun and also at the same time sinusundan ko rin po yung planetary time. So I observe kung anong oras po ako gumagawa ng ritual. And usually we do it on Jupiter time or whatever planetary time na supported yung intentions natin. Ayan. So more on yun ang ano ko sa rituals na ginagawa ng mga starseeds, binibase sa planetary alignments, mga retrogrades, di ba? Yan ang ginagawa ninyo, Miss Lishara. So very kayo dito, observant kayo sa galawan ng mga planeta, ganun. Saka mga stars. May iba-iba kasi opo, totoo po yan. May iba-iba kasi siyang nagagawa sa bawat tao na minsan unconscious tayo na naa-affect na tayo. But when we are aware, mas nakikita natin na ganito lang pala yung nararamdaman ko o pinagdadaanan ko kasi ganito yung alignment at this time. And so we have a deeper understanding dun sa ebb and flow or yung mga cycles na nangyayari na paulit-ulit sa buhay natin. Ayan. Maraming salamat, Miss Lishara. Babalikan kita, And speaking of mga planetary alignments, itong bisita natin sa studio, ano naman to? May time na talagang nakamonitor siya sa solar ano ba yun? CMEs, ano ba? Yung nag-eject ng mga tawag doon na Miss H? Sa human resonance. Human resonance, saka yung pagpasok CME. sa atin ng ng binubuga ng haring araw. Yes. Importante po kasi yun dahil doon po tayo magbe-base ng energy natin. And bilang practitioner, it's really important po talaga to be mindful and conscious of our heart when we do this ritual. Kasi tayo bilang mga practitioners, pwede tayong makasagap ng mga negative energies from other people at pwede natin yung madala during the ritual. That's why before I perform the ritual, I make sure that my heart is not heavy. I mean, talagang pure love talaga yun. Wala ka naramdaman na depression or whatsoever, di ba? Hindi ka Kasi malungkot. importante po yun dahil talagang pwede nyong ma-transfer yung energy na yun. Doon sa mga tao na nag-ask or nag-join ng ritual mo. Kaya during the planetary
alignments, importante din na i-check din natin, like what Miss Leshara said. So for me, like every month I do the alignment, like 999, meron na, ay 99 pala. So meron akong ritual for 99. So this is a powerful din. Sa Lunes na yun. Yeah, energy. Nakapag-add to cart na ba kayo? Yun, ano po siya, portal talaga siya. Na open portal siya. Nag-open siya. It's for completion. So every month, depende doon sa number, meron siyang correlation doon sa energy. For example, 99 means completion. So everything that completed in your life, ito na yung mga pwedeng... Yun yung ritual na gagawin. Opo. Completion. Yes. Bukod pa sa new moon and full moon and other rituals. Kasi yung full moon, di ba? Parang ano yun, fulfillment din yun eh. Yeah. Di ba? Pag new moon, di ba, Brother Deus? Kasi kabilugan ng buwan, bilog na lahat. Diba? Yes po. Kumpleto ng lahat, parang ganon. Yung new moon is start of creation. Beginning. The beginning. If you want to start a business, gawin mo yung ritual sa new moon. And full moon is time to let go of things that don't resonate with you at all. Ito yung letting go, yung mga kailangan nating alisin na sa natin. Every month naman yan eh. So, kasi hindi naman tayo nag-stay lang sa isang place. We always keep on changing. So, yun po yung dapat maintindihan din na because we are energy, so pwede siyang magbago anytime. Talaga. Yan. Salamat, Brother Deus and Miss H. And speaking of mga rituals sa mga lugar na may mga tao kasi talaga nagpupunta sa mga lugar to do some rituals, especially mga sacred places Dr. Joe, diyan ho ba sa inyong lugar meron din kayo pinupunta mga lugar po to do some rituals for let's say healing sa ating planet at iba pang mga dapat nating gawin to help mankind? Ama po yan, Sir Ray, at kababalik ko lang po galing sa north of Russia, yung Yakutia, halos North Pole na yon. Yung lahat po kasi ng information natin sa cosmic field, doon muna bumababa. Kaya napakalakas po ng lugar na yon at yung mga nakatira doon ay konektado sa elemento at regular sila na gumagawa ng mga ritual sila para kausapin ang mga sarili nila. Lahat ng mga elemento, araw, tubig, yung mga bundok, yung mga halaman. So, bahagi ng buhay nila yung makipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga rituals. Ano yan? Irerespeto din nila yung mga kanya-kanyang rituals ng mga religions kung meron po sila. So yun po ang natutunan ko sa North. At ang ginawa po natin doon ay napakalakas na pakikipag-usap sa lahat ng mga programa na nakaukit sa ating cosmic field, sa ating pong mental, emotional, ethereal, cellular file na hindi na mainam at hindi na karapat-dapat na naaalala ng sanglibutan o ng sangkatauhan. Yun po ang ginanap doon. Ayun, So, yung ma'am, kapag personal ka pupunta sa mga sacred places, you do the rituals, at yung iba ay sa mga bahay lang and they do their rituals, magkapareho ba yung flow of energy from the universe kung gagawin ng ganitong mga divine rituals? May pagkakaiba po dahil sinusukat ko po ng EMF detector. Halimbawa po, pag ako'y nagdadasal dito sa bahay, iba yung level ng EMF kaysa kung nandun ako sa pinakamalakas na monasteryo kung saan yung body noong isang powerful saint nakalagay. So may difference po sa EMF level dahil sino ba yung naglalagay ng enerhiya? Yung intention po ng mga taong pumupunta. So yung bahay natin, tayo lamang yon. Pero pag libo-libo na ang naglalagay ng program, lumalakas po yon in terms of EMF at saka yung electromagnetic field at saka po yung kuryente. Kaya ang sagot po ay may pagkakaiba po. So, ibig sabihin, kasama na rin dyan, Dr. Joe, yung mga simbahan, di ba? Kasi libo-libo rin nagpupunta sa mga simbahan and regular yung mga rituals, yung mga misa, and other sacred places, na pinupuntan din po ng tao like Mount Banahaw,
Ciudad Verdadero, di ho ba? Tama po yan. Kaya tayo sa ating community, di ba, pumupunta po tayo sa Ciudad Verdadero, sa Banahaw, at saka sa mga malalakas na sambahan o simbahan sa atin. Bakit po lumalakas yung mga sambahan na yon o simbahan? Dahil maraming taong pumupunta. Maganda yung intensyon ng mga tao. Yes. Alintulad po ng Manawag, yung pong Peña Francia, yung pong transmuting power ni Black Nazarene, at saka po yung chapel dyan sa Eastwood ni Father Pio, yung pong miracle site ng Lady Mediatrix. Yan po mga halimbawa na malalakas po ang enerhiya dyan. Kahit sukatin po natin ng EMF o kaya ng voltage meter, malakas po ang masusukat ninyo, mataas. Ayun. So do you recommend na meron tayo dyan sa magpunta sa mga sacred places, you do your ritual? Ano ho? Yes po. At iyan po ang rituals natin bakit po tayo nagre-ritual? Yung ritual po, yun po ang ating language. Yes. Para makausap natin yung mga elemento, yung araw, yung apoy, yung minerals, yung water, yung hangin, at yung ating mga divine guides. Kaya tayo po ay nagre-ritual o kaya tayo nakikipag-usap. Kaya pag naroon tayo sa lugar na malalakas, ay mas mataas ang signal. Mas madali ma-realize yung ating nire-request kasi nga naka 5G ang tawag dyan sa Pilipinas, 6G sa China. Tumataas po yung signal ng ating communication. Yun. Ayan ha. At least meron na ka-idea ho sa mga kababayan po natin nakatutok sa ating Gabi ng Misteryo. Maraming salamat po at join lang po kayo sa ating live chat sa ating program sa DZRH News Facebook page and of course sa DZRH News Television Facebook page and YouTube channel para maibigay din po niyo yung mga experiences sa mga sacred places. At the same time, if you can share your ritual, sabay mas maganda po yun. Tulad ni Elias Pascasio na nakatutok ngayon, Arturo Camillo, magandang gabi po dyan sa Llorente, Eastern Samar. Si Ran Nireo, yan Anthony Brenica, maging si Caleo Avares mula sa Palawan. And of course, si Maria Cecilia Comora, Rome Cruz. Uy, si Tito Boy, kumusta ka na? Alfredo Ortañez Norio Jr., Zenny Lubigas Jose, and si Edna Rodriguera, Malu Quinto, ang dami Nelson Malinaw, Arvin Capasillo, Rolik Garsula, si Ron Bustamante, at si Denver Co, kumusta ka na? How to do the rituals? Ayun, Brother Deus, do you have any answer to that question? How to do the rituals? Paano nga ba ginagawa ang ritual? Ayun Let's po. say ritual to para magkapera. Ayun diba? po. The first thing you do, dapat may proper knowledge. Okay. You cannot perform rituals without the proper knowledge because it is a dangerous. Yes. Kasi delikado po kasi ang pagdating sa rituals, meron po tayong tinatawag na backlash, merong side effects, no? Pag hindi tama. Yes. Pag hindi tama. Pag hindi tama. Kaya dapat po, bago kayo pumasok sa ritualan, kailangan meron po kayong sapat na knowledge, sapat na aral. Kasi when you do a rituals, even in the church, meron po siyang pattern na sinusunod. That we call as 4 elementals, no? Alright. Kailangan nandyan yan, present yan sa table, even sa church, even in the Catholic Church. Pati sa Vatican, di ba? Yes, even the Catholic Church perform that, no? Meron silang yung candle is the symbolize of fire. Yes. And then the wine symbolize the water, the bread symbolize the earth, and the incense symbolize the air. So, nandoon po yun lahat, kompleto na po yun, no? Kaya nga pag if ever pumupunta po kayo sa sacred places, kung gusto nyo pong mag-ritual doon, sumimba po kayo. Magsimba po kayo. Kasi yun po ay ritual po yun. Yun po ang tinatawag na divine ritual. Wag nyong iisnabin. Yes, divine ritual. Divine ritual po yun. The Catholic rites is a divine ritual. Even sa Bible, meron po tayong mababasa doon na yung mga Israelite, meron din silang ginagawa
no? Meron din silang participation ng tao, participation ng host, no? Para lang i-invoke ang presence ng divine being, no? Kasi nandun talaga lahat, kompleto na 'yon. Sa sa Catholic Church. Saka tagal-tagal na 'yan, ancient times pa, yung mga rituals na, no? Yes po. Egyptian times, mga mga Persian pa, di ba? Yes po. Saka yung paganic rituals din yun. Yes po. Yes po. Even though na mga paganic, acknowledge sila ang presence ng mga elemento, di ba? Oh, di ba? God and goddesses. Oh. Ayan, magkakaibang ngalan ng pamamaraan. Magkaiba po ang pamamaraan. Kaya nga sabi ko po, kung kayo po ay a dogmatic person or parang maka-Diyos ang style walang niyo. Walang problema. Doon po kayo sa mga sa churches, sa mga angelic rituals. Pero kung kayo po ay isang mga paganic or mga kasi sa kanila din po, kahit po goddesses or God po yung tinatawag nila, pag once nagre-ritual sila, that is we call them as sacred pa rin po yun. Yes. Kasi nag-establish sila ng sacred connection from their goddesses and gods. Alright. Miss H, pero maganda rin yung kasi ito, divine rituals tayo dito. Meaning mostly is to help people, Opo. to help mankind. Ikaw, anong yung basic na maaring sinasabi mo sa isang tao? Halimbawa, let's say, kailangan mag-ritual yung isang tao na hindi ikaw. Opo. Ikaw ba'y tinuturuan mo rin sila how to do it? Well, actually, may mga basic practices din naman po ng ritual. But the most important thing here is you should know who are you calling to. Ayun. Kasi baka mamaya makatawag tayo ng, alam niyo na, kaya kailangan baka, talaga. Baka nagkukunwari lang. Opo. Kaya imbis na maging peaceful yung ritual natin, nagkakaroon ng kaguluhan. At after that, pwede rin tayong, makaisip tayo ng kung ano-ano instead na makatulong. Saka mahalaga yung self-cleansing. Yes, opo. Hindi pwede basta-basta. You have to do protection first. You have to do protection. Mag-ritual ka ng Kaya before I do the ritual, I pray, I meditate muna, and I do some sound bath healing muna. Kasi yan makakatulong para i-rake or alisin yung mga negative energy sa paligid natin. Kaya especially din yung space natin, maganda rin talaga na nakikleanse muna natin. Again, this is advice lang naman dun sa mga, kasi minsan sa TikTok tinuturuan na lang yung mga kumbaga parang walang proper way. Yes. So importante tama yung talaga binabanggit ni Brother Deus. Dapat mayroon kang tamang knowledge, Apo, hindi lang, kasi dangerous yan eh. Hindi yung nakikita natin yun na yun. Oo. Ibig sabihin, we have to connect to our guides. Kung sino man yung pwede nating, kung sino yung magko-connect sa'yo na for you, yung guides mo talaga. Yes. Not just for everyone to, hindi talaga para sa lahat. Kundi, it has to be done rightly. Kumbaga, tama dapat na ginagawa natin to. Alright. Salamat, Miss H. Si Miss Leshara, may binabanggit si Miss Leshara na tama ba yun, Miss Leshara, na ang rituals hindi lang ginagawa ng mga spiritual practitioners, kundi tayo rin mismo individually, Tuloy nga binabanggit ni Miss H, dapat may proper way of doing it. How do you teach people how to do it, Miss Leshara? Wala kang audio. Ayan. Yun. Okay. So, meron talagang proper way, but I really don't want to mystify the word ritual kasi masyado nating ginagawang complicated, and I want all the listeners here to be able to participate and be able to do their own ritual on their own without having the risks. Kasi we are aware na may mga ritual na very risky, but there are also rituals that are very beginner-friendly, and that's where I want to put my focus on. Gusto ko mag-share sa inyo ng mga rituals na madali lang. So, ang component lang naman kasi ng ritual is that first, it has to be a set of actions that has to be done repetitively in a specific order, and meron kang specific goal or intention in mind. So, yun lang naman talaga yung basic na foundations ng isang ritual. And of course, yung belief natin in faith. So one simple ritual I can share with you all is the water ritual. Okay. Ano tong water ritual na to? It is done every time you drink water. Okay, so ang gagawin nyo lang is every time iinom kayo ng tubig, instead of just drinking it right away,
ang pwede ninyong gawin dito is to whisper words. So ano ba yung gusto ninyong Yes, tama yun. gusto love, gusto ninyo ng healing, gusto ninyo ng happiness, peace of mind. Those words are imprinted into the water. So kahit hawak-hawak nyo lang yung tubig na yan and you just set the intention with your mind and your breath habang sinasabi nyo yung mga words na yan, you can just say it and then blow it to the water. And what happens is, in a scientific perspective, nai-imprint siya dun sa tubig. And when you drink it, nagkakaroon to ng effect sa katawan natin bilang ang katawan natin is also 85% water. So nagkakaroon ito ng effect sa bodies natin right away. So this is a water ritual that you can do and repeat every day without any risks involved. So anything can be considered as a divine ritual. Yes. Bakit? Because it is our own divinity that creates the divinity of the ritual. So yung intention lang natin, how we approach on doing the ritual is how we make it divine or holy. So yun yung dapat tandaan natin. Maraming simpleng ritual na pwede natin gawin at para ma-integrate natin to sa araw-araw na buhay natin. Ayan. Salamat, Ms. Luciara. Sa shamanic practices, I think si Miss Yuki meron siyang natutuhan dito kay Master J. And of course si Miss H. Miss Yuki, sa inyong rituals sa Spiritual Guide Philippines, kapag ginagawa nyo by group, especially lalo na sa pagkain, kasi binabang ni Miss Luciara sa tubig, kayo ba meron din ganon? Meron din kayong rituals na ginagawa bago sa isang pagtitipon, may dasal o nagpapatugtog ba or whatsoever? May chinachant ba na prayer? Apo. Actually, Sir Ray, sa pagkain, pwede rin po natin itong gawin sa pang-araw-araw. Like yung araw-araw natin ginagawa tuwing kumakain tayo, nagdadasal tayo, we are blessing the food. Yes. Isa na rin po yun ritual. That's a ritual. And also, yes po, at makakatulong po yun para maayos yung energy ng food. And lahat po ng papapasukin natin sa ating katawan ng mga pagkain is good energy kasi na-bless po iyon. At during ceremony po, syempre, we are praying before kumain, blessing our food. Thank you for the food, kay Lord, sa lahat ng blessings and everything. And also sa lahat din po na nakapagbigay ng energy nila para may makain sa araw po na yun at sa pang-araw-araw. Like yung mga plants, yung mga animals, yung mga sacrifices po nila. Yes. Very important na very thankful tayo sa existence po nila and sa sacrifice. Alright. Maraming salamat, Miss Yuki. Dr. Joe, ma'am, tama yun, no? I think tama yung mga binabanggit natin mga guest tonight. Nagre-respond itong, let's say, itong tubig, meron tayong wishes, and also, pati mga pagkain pala natin, no? Nag-a-absorb siya ng mga good wishes kung ano yung purpose ng kinakain mo and kung ano yung para maipasok sa ating katawan. Po yan, Sir Ray. At karagdagan na inspirasyon natin sa gumagamit na tubig, meron nga ako sa inyong gusto ipakita na after snowfall, ginagawa ko po yung pag-roll sa white field. Kasi di ba yung tubig, Ray, yan ang fluid form ng Holy Spirit or cosmic wisdom. Okay. At yung snow ay yung solidified na cosmic wisdom. Ibang klase yung pakiramdam. Pag yung na-embrace mo talaga yung sinasabi natin na Holy Spirit or divine wisdom. Yung nagro-roll ka sa snow, 9 times sa pakanan, 9 times pakaliwa ng katawan, panglinis at saka pang-charge po. Paano kung walang snow, ma'am? At yung pang-araw-araw po. Saan magro-roll pag walang snow? Pag wala pong snow, sa tubig na lang. Tubig. Yung araw-araw po natin na pagpapaligo, bago po natin ibuhos ang tubig, ay mag-i-intention po tayo na yung tubig na aagos sa ating katawan ay lilinisin ang anuman pong hindi mainam na mga programa sa ating katawan
at bibigyan tayo ng malinis, fresh energy. Yun po yun. Araw-araw po yun. Naghihilamos ka, naliligo ka, nagsuswimming ka. Yung po mga estudyante natin, pag nag-swimming sila, meron silang instruction na bago sila lumusong sa tubig, ay nagpo-program muna sila ng love and gratitude doon sa handful of sand at iaalay doon sa dagat bago sila Talaga. Ang ebidensya, Ray, yung mga isda sa harap ng mga estudyante natin, nagsisitalunan sa pasasalamat. Masaya sila. Nararamdaman nila energy, ano? Araw-araw po yan para sa katawan. At sa mga pagkain, inulit ko, nung nakaraan, hindi kailangan po natin na kinukuhanan ng camera, photo, yung mga pagkain. Dahil nalimutan na natin, i-bless, sabi kanina ni Lezara, ni Yuki, lahat ng mga kasamahan natin dito, ang pagkain ay kailangan binibless ng good intentions. Ano yung mga good intentions natin? Magmula doon sa nagtanim ng pagkain na yan hanggang sa nagluto, ay pinapasalamatan natin. Pero kung kukuhanan po natin ng litrato every now and then na kung saan tayo kumakain, inaalis po natin yung kuryente ng pagkain. Dahil di ba yung photon light kinukuha nababawasan yung enerhiya niya. Hindi po sinasuggest natin na ganun magiging ritual natin sa pagkain po. Eh di i-post nyo na lang ninyo pagkatapos nyo kumain. Kuna na lang pagkatapos kumain. At least na-intake mo na, di ba, Dr. Joe? Merong nagtatanong, I don't know kung tama doon, yun bang bago maligo, Dr. Joe, gumagano mo na Sign of the Cross? Kasama na ba sa ritual yun? Opo, dahil po yung ancient ancestors po natin na lahat kinopya ng ating mga simbahan, yung Sign of the Cross, yun po ay pagbigay-pugay sa North, South, East, West at saka sa 4 na elemento na alam nila nung araw, yung cross na yun. Opo. At yun namang karagdagan na ginamit ng ating simbahan na pag nag-Sign of the Cross tayo, tinatawag natin yung Ama, yung Anak at Holy Spirit. Pero galing po yan sa mga ancestors natin nung araw nung wala pa pong na-inventong religion ang humanity. Kaya tama po yung nagko-cross po tayo. Ayun. At ang isa pa, sa araw-araw, kahit hindi nyo nakikita, ngayon hindi daw nakikita lagi ang araw. Kahit hindi po natin nakikita ang araw, nandiyan po ang solar energy. Kahit present pa rin yun. Ang isang lugar ng mga ulap. Ito, I agree. Kaya, pag bago tayo gigising, o bago tayo tatayo, ay nasa isip na po natin si Ray. Thank you, Son, for my light of life. Malaking intensyon yun dahil tinatawag mo na yung liwanag. Ilang liwanag yon na binibigay sa atin ng araw, 7 kulay. At ang bawat kulay ay may message po yun. Kaya experiment po natin sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sasabihin po natin yung sagradong salita. Salamat araw sa liwanag ng aking buhay. Pakipakita naman ang blessing niyo po sa akin. Tumalikod sila sa sunrise o kaya sa sunset at kuhanan nila ang sarili nila. Makikita nila ang pag-embrace ng mahal na araw. Ayun. Salamat, Dr. Joe. Ikaw ba, Brother Deus, na naging kagawian mo ba kapag nakatsyempo ka na may sunrise? Humaharap ka talaga sa silangan? Yes po. Di ba ang sarap nung pakiramdam? Yes po. Meron po kaming prayer na ginagawa after pag nagsa-sunrise. So meron akong ginagawa na prayer na tinatakpan ko yung mata ko when I do the prayer. So every po yun, pag once na pakiramdam ko tinatawag ako, doon ako umaharap ako sa silangan and then pray that invocation. Sabi nga ng mga angelic beings daw, humaharap din daw sila sa sunrise. Di ba, Miss H? Parang ano yung purpose nun? Pati mga angelic beings, ano? Yes po. Yung mga nandito na sa planeta natin, sa mundo natin, talagang ganoon din ang kagawayan din nilang humarap sa sunrise. Yes po, nagre-recharge po kasi siya. Nagre-recharge yun? Ba? Po. Totoo. Kaya kahit po ako sa umaga, syempre pag may araw. So, meron kasi kaming rooftop. So every morning umagat ka sa rooftop. Nagme-meditate ako. Tapos makikita nyo talaga yung
potency ng araw, tumatalikod ako, pinapaarawan ko din yung likod ko for the spine, to recharge the spine din. Ayun. So, pampalakas din ng baga yun. Yeah, Pampalakas din ng baga. And the third eye din, dun din. Dumidilat din talaga. So, ano no, pero scientifically, ang sabi nila, ang energy from the sun ay vitamin D na pinoprocess ng ating katawan. Di ba? Pero sa spiritual aspect, meron. meron akong isang friend na mas pina-enhance niya yung third eye niya at stargazing. Yeah. Actually, trinay ko rin yun na. Parang umi-effect, pero wag yung patagalin ng yung tanghali wag po pag sobrang tanghali na or di kaya patagalin ng mata mahaba kasi nakakasira po ng mata yun. Ginagawa ko yata in high school pa. May proper way po kasi yan. Ayan na. Ayan, ituturo ni Brother Deus ang pamaraan na pagkatapos ito, bahala na kayo mag-usap. Ang sabi nila, pampalakas ng third eye. Yes po. Alright, si Marge de Vera de Mesa, when we're kids, my mother used to say, bago magpaligo, sus Mariosep, lumayo po ang sakit. Ba magandang chant yun, no? Ha? Then magbubuhos na ng tubig pampaligo. Abay, tama ho yun, ma'am. Magandang chant ho yan. Ha? And also, Denver Co, sabi niya, what can you say po sa rituals na nag-aalay po ng mga animals? Sandali lang. Sinong pwedeng... Brother Deus, do you have any answer to that? Shamanic at saka babaylan po yung gumagamit. Actually, it's paganic ritual. Yes. No? Pero may ano rin yan may magandang ano rin yan Depende po sa intention po. Halimbawa kasi, before, yung lolo ko kasi ganun, gumagamit siya ng animal sacrifice para ma-heal yung isang tao. At before doing that, pinapasalamatan muna yung animal. Yes. For that sacrifice. Yes. Kasi meron siyang ritual na halimbawa kung anong sakit sa tao, ililipat niya doon sa animals, and then pag binuksan mo yung animals, makikita mo talaga yung kung anong merong sakit sa tao. Tapos yun, mawawala na yung sakit sa tao, tapos nandun na sa hayop. Yes, parang nalilipat na. Ganun na nagawa na yun before ng lolo ko. Parang naalala ko tuloy yung ginawa ni Jesus Christ ba yun? Na nilipat sa baboy. Inilipat sa baboy yung mga bad spirits. Pero before doing that, dapat magbigay ka muna ng magandang intention. May ritual pa po yun. Magpapasalamat muna bago ka mag-perform ng ganun. Hindi yung direktahan na lang. Kasi usually ngayon, dangerous ang mga practitioners na nagpo-post sa TikTok. Napaka-dangerous ng nagtuturo ng kung pag ganito, hanapin mo yung ganitong insekto. Oo. Ganitong animal, ito ang gawin mo. Gusto mong gumanti sa kaaway mo, ganito, ganyan. Laslasin mo. Huwag naman. Paano pag marunong yung kalaban, pag marunong yung kalaban mo at binalikan ka, at least mas lalo kang napapahamak. Saka may karma kasi yan Yes, diba? May babalik at babalik. Sa ghost hunting ho ba, pwede ho bang gawin ang mga ritual? Ayun, I think Miss H na punta ka na rin sa ghost hunting, no? Yes, mayroon kang experience. Anong ritual yung ginagawa nyo sa ghost hunting? Actually, of course, prayer. Nagpe-pray muna ako. Ako kasi nagli-lead ng prayer sa group. And then... For protection? Yeah, for protection po. And magpakapanakit kung ano man yung mga nandoon. Kumbaga parang dinadagdagan mo yung shield mo, no? Yes po. And pero yung sabi ng iba, ayaw Gusto rin nila, lapitin sila, saka ma-experience sila And that's a different story po. Kasi for us, meron kaming mission for doing that is to help the spirits to cross over or para matahimik na sila. So upon doing that, we also do the candle casting. Tinutulungan din namin sila through candles. So it's all part of the ritual. Para makapag-crossover yung mga natrap na spirits. Nag-aalay po tayo. And then after that, nagpapasalamat tayo for naprotektahan kami na hindi kami nasaktan nila. Kasi ibang mga dumadalaw sa mga ghost hunting, nag-ghost hunting, yung iba nananakit kasi. So, pagka ganun, kailangan magbigay din pugay din tayo, mag-respect din tayo sa kanila. Yun ang importante. So, as part of the ritual yun. Po yung ginagawa. Maraming salamat, Miss H. Miss Yuki, sa grupo ba ninyo, meron ba kayong rituals for sa mga specific na mga divine beings, let's say, mga angelic beings, mga ascended masters? Meron ba kayong ginagawa yon sa inyong grupo? Personally po, meron po tayong ritual
na kasi yung ritual po is a form of connection. Yes. So, yes. pag may mga I agree. pag may mga tining sa tenga, yung mga Schumann's resonance, or depende rin po sa energy, yun yung nakakatulong para ma-up yung energy, or at the same time, bago tayo mag-ritual, make sure na maganda po yung lugar natin, na-cleanse yung space natin. We also pray for protection. And mahalaga din po na aware tayo kung sino yung gabay natin, yung higher self natin. Kasi iba't iba man po tayo ng paniniwala or pamamaraan ng pagri-ritual or divine ritual, is nandun pa rin po yung nag-iisang intention na kumokonect tayo sa divine energy. May time ba, Miss Yuki, na you yourself, mayroon kayong gagawing ritual to connect with higher beings? Meron bang time na may feeling ka na baka hindi ko kayanin yung energy? May ganun ba? May ganung feeling? Paano nyo na-overcome yung ganun? Apo. Usually po, before we do a ritual or before I do a ritual, pinapakiramdaman ko muna yung energy. Chine-check ko rin yung planetary alignment, kung ano nga ba yung pinapakita ng energy, ano yung energy na meron for that day. And mahalaga po na na kumbaga pangalagaan natin yung energy na meron tayo. And mahalaga po yun para sa gagawin na ritual. Ayun, alright. Maraming salamat, Miss Yuki. Miss Lishara, may mga question lang. Kapag meron ka bang ritual to connect with certain advanced beings, of course, maalam ka na dyan, no? So, ginagawa mo yun every time na gusto mong kumuha ng wisdom from them? Yes. Through meditation po talaga. Meditation. So, first is through prayer. Through prayer is to set the intention kung ano man yung gusto mong malaman, di ba? Kung sino yung gusto mong makausap, just to make it clear in your mind. And then, of course, you go into the meditative state. So, paano ko ba ito ginagawa? Yes. What I do is, I start with progressive relaxation. So, dito nagsisimula akong i-relax yung katawan ko simula sa ulo hanggang sa paa. And kasi ako, pag nagme-meditate ako, Sir Ray, nakahiga eh. Yun talaga yung meditation na ginagawa. Mararamdam mo, lumulutang ka na. And that is how I can do it. Oo. Di ba? Mas mabilis po kasi tayong access dun sa brainwave pattern na kailangan natin kapag parang matutulog na tayo. So once na na-relax na po natin yung buong katawan natin, dun po nagsisimula yung alpha state. And then once na kaya mo pang i-prolong itong alpha state na to, you can tap into the theta state, which is more relaxed. Yun na yung pinaka-deepest meditative state. And doon ko na sila nakikita, nakakausap, nagkakaroon tayo ng iba-ibang interactions with different beings. Ayun. So doon ka na nakikipagmarites. Matindi na yung interaction. Maraming salamat, Miss Lishara. And of course, Ma'am Jo, meron lang tanong dito. Meron ba tayong ritual to connect with God? Yun. Ma'am Jo. Opo, gagawin po natin ngayon. Sino po ba yung God natin? Nung hindi pa po nagkaroon ng religion, yung vast light po, yung kalawakan po na yan, na billions of stars, kung ilang galaxies ang nariyan, ayan po ang source ng divine wisdom, intelligent light. So, pakiramdaman po natin kung ipagkakaloob po sa atin ngayon, in seconds, babalik po tayo doon sa original program ng ating katawan, na kung saan ang ating mga magulang ay nag-intend ng love energy para sa atin. Babalikan po natin yun, ilalagay natin ang ating kanang kamay sa ating puso. Yun. At ang ating mga mata at pupunta tayo sa sentro ng ating galaxy. At doon ay babalik po tayo through the Mu wave or to the Bluetooth wave doon sa original vibration ng ating mga magulang. Nung nag-whisper sila ng I love you, let's make love. Yun po ang moment ng ating programa ng katawan ay perfect. So let's go back to that ideal state. Maraming salamat po, Panginoon. Divine wisdom, intelligent light, all the elements within us for this moment of union with your vibration. So be it done. Done. Yan po.
Parang sa mga pakiramdam. Salamat, Dr. Joe. Dr. Joe, baka meron kay announcement para sa mga naka-tune in ngayon, sa mga nakatutok ngayon sa ating program. Yep. Gusto pong pasalamatan muna lahat po itong mga galing nating kasamahan sa studio at saka po sa Zoom. Ang gaganda po ng naipahiwatig nila para sa ating mga nanonood. At sila po ay in-invite natin sa darating na Psychic and Healing Festival sa October 18, 19, 20. Wow. At meron din po tayo bukas na online ng self-healing. Ito po ay regalo ng ating golden boy na si Carlos Yulo. Doon sa mga gustong matuto ng self-healing, bukas po yan. Aba. Meron po tayong lesson on self-healing. At meron pong retreat ang ating community, parang nature's retreat sa October. Yan po ipopost natin kung kailangan po ninyo ang details. Kung gusto niyo naman pong tandaan ang ating numero, kung pwede na pong magbigay si Ray, 0918-911-0035. Opo. 0918-911-0035. Salamat po sa yung inyo. bukas, Dr. Joe, nakapost ba to sa Auhay Facebook page? Opo. Ayun, para makita na ating mga viewers. Salamat, Dr. Joe. And of course, maraming salamat, Miss Leshara. Baka meron kang announcement sa mga fans mo, ha? Sa mga nakatutok sa iyo, Miss Leshara. Go ahead po. Meron po yung upcoming class, which is yung Intuitive Training Level 2 po. And that's going to be happening next Saturday. It was postponed po kasi dahil dun sa nangyaring bagyo and everything. So it's an online class, intuitive training po yun, for you to be able to learn how to access your advanced abilities. So yung mga clairvoyance, yung mga other clair abilities, matatry po ninyo. So that class is very hands-on kung gusto ninyong maranasan right on the spot kung paano gawin yung mga iba-ibang abilities po. So, saan page sila pwedeng tumutok, Ms. Leshara? Saan sila maaring tumingin para sa updates na yan? Pwede po kayo mag-follow sa akin sa Facebook, Leshara Onandia Maniego, or sa TikTok, Ascension Vortex. And then, pwede nyo rin po akong puntahan sa website ko, ascensionvortex.com. Ayan. Salamat, Ms. Leshara. Thank you so much. Si Miss Yuki, baka meron ding gathering ang Spiritual Guide Philippines. Go ahead. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood ngayong gabi. Naway marami po kayo natutunan. Tayong lahat, maraming salamat po, Sir Ray, at sa lahat po ng mga kasama natin ngayong gabi. Maraming salamat po sa lahat ng mga naibahagi nyo para sa lahat. At abangan nyo lang po ang mga susunod na kabanata sa Spiritual Guide Philippines. And soon po, marami pong mag-open. Excited na po kami. And ayun po, I received a message from the spiritual realm. If it's okay to share, Sir Ray, yes, go ahead. Na pangalagaan natin yung energy natin at don't let fears overcome you. Kailangan natin maging matapang, lalo na sa buhay ngayon. Kung may gusto kayong i-pursue sa buhay, i-pursue nyo, labanan nyo yung takot nyo. Yes. At napakahalaga na naniniwala tayo sa Panginoon kasi our faith is our salvation also. At yun lang po, maraming salamat. Thank you so much, Miss Yuki. Brother Deus, baka meron kang announcement sa mga gusto ring lumapit sa iyo. Ayan, so i-follow lang po nila ako at hanapin sa Deus Abbas, no? Facebook and page. At meron pala po akong batiin. Yun, siyempre naman. Ayos yan. Sige, go ahead. Ayan, babatiin ko po ang aking kumpare na si Ian Zumbilio from DepEd Makati. And sa boss niya na si Ma'am Vicky. Yun. And then, binabati ko rin po ang aking kaibigan na si Kirsten Len Quinol Iscabas from Jose Abad Santos, Davao Occidental. And Jacqueline Libius Medel. Ayan po. Sa kagaling si Brother Dave sa Jansan. Yes po, yan. Nakipagtuna Festival. Tuna Festival. Marami pa rin tuna doon. Yes po, yes po. Salamat, Brother Deus. Miss H, mga gusto ring lumapit sa iyo for mga rituals na ginagawa mo to help people ma-cleanse yung sarili. Go ahead.
Yes, thank you po Sir Ray sa pag-invite po ulit at salamat po sa mga kasama natin ngayon sa Zoom at dito po kay Sir Deus. Maraming salamat din po sa mga wisdom na na-share natin. Yes. At you can visit my page po sa Divine Love Energy Healing Products and Services, and meron po akong ongoing na 99 Energy Portal Ritual po. So this is to amplify kung ano man yung gusto nyo na yan. kung ano man yung gusto nyong ma-manifest or something like that. Yes. So you can just visit the page and check. Thank you po, Divine Sir. Love Energy Healing Products. Energy Healing Services. Ayan. Salamat sa ating mga naging guest ngayon pong gabing ito, mga kaibigan, sa Gabi ng Misteryo. Naku, napaka-interesting po nating pinag-usapan about rituals. Very interesting yung yung i-ritual muna yung tubig sa pagkain, di ba? Saka yung day-to-day natin na bago tayo lumabas ng bahay, mag-pray muna tayo for safety and for blessings mula sa ating poong lumikha. Ano pa rin pong lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan. Sa sagito ang programang Gabi ng Bading ni Miss Molia Linyo. Pilipinas ang oras, 11:00 ng gabi.